magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Sumuli po, nandito na naman po yung lingkod ni Epifanio Labrador dito po sa ating programa. Reaksyon mo, birado ko. At syempre bago lahat, binabati muna po natin ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos. At syempre lahat po ng ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao, maging mga kababayan po natin sa abroad na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo po mayroong mahalagang pinag-uusapan dito po sa ating programa ang Reaksyon mo, birado ko. Okay, so siyempre binabati din po natin magandang umaga po maging ang ating minamahal na kapatid si Ate Belma, no? So talagang napakabuti po ng taong ito. So talagang grabe. Ako'y nabibless po sa dito kay Ate Belma Rosales, no? Kung alam ko natutulog siya ngayon dahil gabi doon sa ibang bansa, no? Pero kung pa man, pagpalain po sana ang inyong pamilya, lalong-lalo na po ikaw. At alam ko na marami pa mga Pilipino na matutulungan mo na kung saan ay higit na nangangailangan. No? So, okay, pag-usapan po natin ngayon mga minamahal ko mga kababayan. Ito po na naman mga itong mga pinapakitang kumbaga sa mga kadispiraduhan. Yan, yun yung magandang dito kadispiraduhan. Wala yung pinagkaiba doon sa katarantaduhan, kagaguhan, katangahan. Ito, kadispiraduhan. So, dito po sa ating screen, mga minamahal ko mga kababayan, ito. Naglabas po, no, ng mensahe, ito pong si Mang Kukulam, na ampon lamang po, ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na kung saan sa kabila ng ito ay pinalaki at itinuring na parang totoong tao kahit na ito ay anak ng isang hindi ko alam kung anak to ng duwending mataas ang baba o talagang anak ito nung kalaban ni Cinderella na Mangkukulam, no? Kamukha no? Kaya hindi pwedeng itapat ito sa salamin dahil makikita talaga dito yung mataas na baba, mataas na at yung itsura talaga ng kalaban ni Cinderella. Okay, mga minamahal ko mga kababayan, naglabas po ng statement po itong gaga na ito. Itong tokmol na ito na si Amy Marcos. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, bago natin pag-usapan, no, yung tungkol sa kanyang sinabi, gusto ko muna kayong bigyan ng konting impormasyon. Alam niyo po kasi, alam niyo ba kung bakit galit na galit ito kay First Lady Lisa Araneta Marcos? At bakit galit na galit ito dito kay Lisa Araneta Marcos? Alam niyo kung bakit? Kasi meron palang malalim na dahilan yung galit nito ni Amy. Dahil ang gusto pala nitong ni Amy Marcos sana na mabigyan yung kanyang mga anak ng matataas na posisyon. Yun ang gusto ni Amy Marcos. Ngayon, meron ding mga hininging pabor itong si Amy Marcos dito po kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi pala napagbigyan. At ang pinagdududahan nitong ni Amy Marcos na kumukontra sa kanyang mga kahilingan kaya hindi ito natutupad ay ang ating unang ginang, First Lady Lisa Araneta Marcos. Kaya tumindi yung galit niya. At kung di ako nagkakamali, bago nanalo itong si Sara Duterte maging ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang gusto palang patakbuhin nitong ni Amy Marcos na maging congressman, no, sa kanilang distrito ay yung kanyang anak at hindi si Congressman Sandro Marcos. So doon pa lang may mga problema na pala, no? So iniisip nito ni Amy Marcos na ang sagabal, ang kumukontrol, ang nagdidikta sa ating mahal na Pangulo ay ang kanyang asawang First Lady Lisa Araneta Marcos. So, kaya nga grabe yung galit niya talaga. Makita nyo naman sa mga naging pahayag nila na
ang kumukontrol daw, ang administrasyon daw ito ay hindi si Marcos, kung hindi Araneta administration. No? So, matindi yung inggit nitong ni Amy Marcos dito po sa asawa po ng ating mahal na Pangulo. No, matindi yung kanyang galit dahil sa iniisip niya na kaya hindi tinatanggap, hindi binibigay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung mga kahilingan niya dahil sa kinokontra ito. Eh sino ba naman gaganahan na tanggapin yung kanyang mga, 'di ba? O pagbigyan siya. Kasi alam niyo mga kababayan, ano? Dahil nga may utang na loob itong si Marcos, ito si Amy Marcos sa Iglesia ni Manalo. Ang gusto niya ba namang gawin ang ilagay sa lahat ng mga matataas na posisyon ay mga membro ng Iglesia ni Manalo? Hindi naman pwede yun. Di ba? O hindi pwede yun. Ngayon, dahil hindi na pagbigyan, ayun na. Kaya makikita ninyo, isa sa nagtutulak na pababain ng ating mahal na Pangulo, Iglesia ni Manalo. Although nagdadrama sila ngayon na kunyari, di ba nga, yung DDS gustong nagpaalam daw. Bakit papaalam pa nila sa media? Kung talagang gusto nilang humalo, dati naman nakakahalo sila na walang media-media. Di ba? O ngayon, may drama sila, nagpaalam daw sila, hindi daw pumayag yung Iglesia ni Manalo. Lokohin nyo lolo nyo, lokohin nyo lelang ninyo. Huwag kami. Strategy nyo na naman yan para sabihin na kayo ay hindi nananawagan para patalsikin ang aming mahal na Pangulo. Samantalang hindi nyo hinayaan na humalo sa inyo yung mga DDS, pero hinayaan ninyo na mahaluan ng politika yung inyong rally sa pamamagitan ni Marcoleta. Na kung saan walang ibang ginawa kundi manira ng manira at gawing tama yung mali, yung kasinungaling gusto niya gawing tama. Pati na yung EI na lumabas, na si Saldico ang nagsasalita. Gusto niya paniwalain ng mga Pilipino na totoo daw yun. Gusto pang gawing mangmang yung mga kabataan niya. Kaya nga nung sinabi ni Marcoleta na paano magiging EI yun, may anino. Napanganga yung mga membro ng Iglesia ni Manalo na alam yung about sa ganun. Napanganga ba? Ginagawa yata tayong mongoloid dito. Kasi may mga nag-chat sa akin Di ba? Gara pala na daw talaga yung kasinungalingan nito ni Marcoleta. Okay, dumako tayo dito. Kay Amy Marcos, itong nababaliw na desperada ng ampon ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, naglabas siya ng statement na nagdodroga daw itong ating mahal na Pangulo, maging ang kanyang asawa na First Lady Liza Araneta Marcos. At alam na daw ito ng pamilya. Gumawa ng siguro part ito na isa ito sa kasama ito doon sa sinasabi ni Sara Duterte na may pasabog sila. Merong So malamang pinaghandaan na nila ito at ito yung iniisip nila na pinakamatibay na maaring ito yung pinakamatibay na moves nila na makakasira sa ating mahal na Pangulo o sa administrasyong ito. Pero hindi nila alam na mas matitindi yung mga nauna. Yung inilabas na nag-hit-hit, yun ang matindi. Kasi talaga nag-hit-hit na dun Diba? Nag-hit-hit na dun, nag-aano na doon. Diba? So ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, pumunta tayo dun sa issue patungkol po kay Rimulya. Para maidugtong ko lang kung bakit matindi na yung galit, bakit ganito na yung nagawa ni Amy Marcos, kumbaga parang halatang desperada na siya. Kung maalala ninyo, kinontra niya po, kinontra niya na itong si Boying Rimulya ay maging ombudsman. Okay. Kinontra niya, pati pa nga si Baste, nagsampaw ng kaso para lang maudlot at hindi maging ombudsman itong si Rimulya. Naalala ko pa, nagsalita itong si Tapasio na sabi nako, pag si Rimulya ang naging ombudsman, tapos tayong lahat. So bakit sinasabi ni Tapasio yun? Kasi alam ni Tapasio na lahat magmula kay Duterte maging sa kanilang mga galamay, lahat ng nasa paligid ni Rodrigo nitong mga Duterte ay talaga mananagot dahil meron po silang malawakang katiwalian na ginagawa po sa ating inang bayan. Ngayon, nung hindi po nanalo si Amy Marcos, hindi nagtagumpay sa kanyang pagharang na gawing na tanggalin o hindi maipasok si Boying Rimulya sa pagiging ombudsman, mas tumindi po yung galit nito.
Di ba, nagsabi pa nga si Amy Marcos, nako, pagka si Boying Rimulya ang naging ombudsman, ipapakulong ang mga Duterte at siguro maging siya. Sigurado na, mangyayari talaga yan. Talagang makukulong siya. Dahil ipinakita lang niya, unang pinakita niya ngayon katrayduran. Ngayon iba na. Ibinibenta niya na yung buhay ng kanyang kapatid, no? Ipinagpapalit niya na ang buhay ng kanyang kapatid sa pamamagitan lamang ng kanyang ambisyon. Alam niyo kung bakit ayaw niya na maging ombudsman si Rimulya? Dahil pag naging ombudsman si Rimulya, mananagot yung kanyang partner. Sino partner niya? Si Sara Duterte. At di ba meron nga silang pangarap na si Sara ang magiging president, siya naman ang magiging vice. So, ayaw niyang maudlot yun dahil gusto pa niyang, di ba, makuha yung kanyang mga gustong makuha. O gusto niyang maranasan yung gusto niyang maranasan na maging pangalawang pangulo. Di naman kaya, maging pangulo talaga ng ating bansa. So ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, dahil sa tingin niya mauudlot na, hindi na mangyayari yon dahil porsigido na at talagang papalapit na at grabe na, talagang dikitan na, talagang dikdikan na ang pagpapanagot sa mga involved sa katiwalian. Ayun, naging desperada na itong si Amy Marcos, no? So iniisip niya na kapag hindi ko na ipababa itong aking kapatid, makukulong ako, makukulong si Sara, makukulong lahat. Ngayon, ang dahilan, doon tayo sa dahilan, bakit ba ginawa ito ni Amy Marcos? Meron po tayong nakakalap na impormasyon mula po sa pinagkakatiwalaan nating source, no? Kaya po nagawa ni Amy Marcos na sabihin ito, no? Dahil ipit na siya at iniipit siya ngayon ng mga Duterte. Bakit? May isang sikreto na takot siyang mabunyag. Bakit? Ganito. Natatakot si Amy Marcos na kapag itong si Sara Duterte ay mukhang hindi niya kakayanin yung paniningil sa mga kahayupan niya o mga katarantaduhan niya o mga kademonyohan niya, ilalabas niya ang katotohanan na number one na nagbigay ng mga maling impormasyon kay Sara Duterte ay si Amy Marcos. Kaya pagdating sa panahon na magkakantahan na, maglalaglagan na, ang lahat ng sising ito ay mapupunta kay Amy Marcos. Pati na yung paninira. Pati na yung paninira. 'Di ba? Pati na yung paninira. Noon paninira pa lang. Ngayon, kinakatawan na po ngayon ni Amy Marcos dahil bakit? Ilalaglag siya ni Sara. Sasabihin kasi ni Sara, hindi sa amin nang galing yan. Kasi ayaw pa sabihin ni Sara noon eh. Pero ngayon, nagkakaipitan na balita po natin, binantaan itong si Amy Marcos na kapag hindi mo ginawa yung gusto namin, sasabihin namin na ang punot dulo ng lahat ng mga kasinungalingan na to ay ikaw. No? Yung pagpapakalat na adik, ang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., yung etc. ang ito. No? So, mga minamahal ko mga kababayan, isa din sa nakikita ko, balita ko po mga minamahal ko mga kababayan, binabaliktad po ni Amy Marcos. May nakualap po tayong impormasyon mula po sa lawag na ang anak niya, pati siya, ay protektor ng droga. At itong si Singson at maging si Amy Marcos ay mayroon niyang malalim na koneksyon, no? Sa bibenta ng tuli-tulinadang shabu sa buong Ilocos Sur, Ilocos Norte o sa lalawigan ng buong Ilocos. Di ko alam region ba yan? Yes. Ilocos region, yan. Parang ganon. Ewan ko kung tama ko, correct me if I'm wrong, di ba? So, eto na. Dahil sa alam ni Amy Marcos, na alam ni Lisa Marcos kung ano ang sekreto niya, natatakot siya na maunahan siya. No? Kaya inuunahan niya na. Inuunahan niya na, problema lang, yung pangunguna niya mali. Dahil hindi totoo. Si Amy Marcos, kung titignan mo yung itsura ni Amy Marcos sa itsura po ng ating mahal na Pangulo, tingnan ninyo kung sino ang adik. Tingnan nyo, the way magsalita si Amy Marcos. Di ba? Bangag.
Pag nagsalita siya, parang may sayad din katulad ni Sara Duterte. 'Di ba? Alam niyo mga kababayan, walang maniniwalang adik ang ating mahal na Pangulo eh. Bakit? Para sa akin, ang totoong adik, yung minumura lang ang Diyos. Para sa akin, yung adik, yun yung pag nakasyabo, ay wala nang halaga ang buhay ng kapwa niya tao sa kanya. Katulad ng ginawa ni Rodrigo Roa Duterte na pinapatay lamang na basta-basta yung mga Pilipinong dapat ay dinadaan sa tamang proseso. Kagaya ng hinihingi nila ngayon na hindi naman sila pinapatay, kinakasuhan lang, uhulihin lang, pero gusto nila dumaan sa napakaraming proseso. Alam naman pala nila yun eh. Bakit nila pinagpapapatay, pinagbababarel, o bakit nila inutusan yung mga kapulisan na patayin nyo, masakirin ninyo yung mga tao makikita ninyo, na sa tingin ninyo ay gumagamit ng suspect lang ha. So, ibig sabihin, hindi pa, dahil hindi pa dumaan sa korte, hindi pa naiimbestigahan, hindi pa masasabing positibo. Pero bakit pinagpapapatay nila? Kasi yung nag-utos, utak adik. Yun ang totoong adik. Diba? Saka nakakita ng Pangulo na kung hindi adik yan, mga halik na kung sino-sino, ginagamit yung kapangyarihan, yung pagkakataon, ginagamit yung kanyang kapangyarihan para makapanghalik ng kung sino-sinong babae. Diba? Nang sapilitan ha. Oo. Diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ang adik, yung mahilig magmura ng magmura, kahit alam niyang presidente siya, kahit alam niyang dapat makitaan siya ng good moral. Ha? Yun ang totoong adik. Ngayon, itong ating mahal na Pangulo na magmula sa kanyang pananalita, magmula sa kanyang ginagawa, ay talagang masasabi mong professional at talagang masasabi mong makadiyos, yun ang tinatawag nilang adik. Di ba? Ngayon, kitang-kita naman po na kaya nagsasalita si Amy Marcos ng ganito at nilalaglag niya na ang kanyang kapatid dahil alam niya. No? Dahil alam niya na makukulong at makukulong din siya. Dahil sa dami na ng kanyang ginawang hindi magaganda. Kaya sa iyo Amy Marcos, ikaw ang putang ina mo ka. Ikaw ang anak ng mangkukulam ka. Ano? Nangangamba ka na ba? Takot ka na ba? Kaya pinagpalit mo na ang kapatid mo. Di ka ba nahiya sa pagmumukha mo, Amy Marcos? Pinalaki ka ng tatay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinakain ka, itinuring kang tunay na anak. Kung buhay lang si Pangulong Ferdinand Marcos Sr., malamang baka pinaputol niyang baba mo. At yung buhok mo, na parang buhok ng bruha. Ha? Kaya ka naging tao, Amy Marcos. Dahil sa ama ng aming mahal na Pangulo. Dahil lang sa inggit mo, dahil lang sa masyado kang ilusyonada. Di ba? Bakit ngayon mo lang nilalaglag ang mahal na Pangulo? Ngayong nagkakaipitan na, naniningil na ang gobyerno sa mga politikong nagnanakaw sa pera ng taong bayan. Dapat ano pa sinabi yan? Kung talagang totoo yung sinasabi mo. Diba? Dahil lamang ba sa naging ombudsman, si Boying Rimulya, at masisilip ka, pananagutin ka, inilaglag mo na ang kapatid mo dahil nagbabakasakali ka na sa pamamagitan ng kasinungalingan mo, malalaglag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at maliligtas yung mga kaalyado mo na magnanakaw na katulad mo, si Raulo, Gunggong, Yawa na katulad mo. Katulad ni Jinggoy Estrada, ni Jewel Villanueva na banal na aso, at ni Kibuloy. Sino pa? Marami pang iba. Dahil marami kayo eh. Marami kayong mga demonyo na nandito pa ngayon sa gobyerno. Marami kayong mga demonyo na nagkakalat ng lagim dito sa mundo, dito sa Pilipinas. 'Di ba? So Amy Marcos, sa ginawa mong ito, mas lalo lamang lumilitaw na hindi ka lang traidor. Ha? Hindi ka lang traidor. Isa ka pang taong hindi mapagkakatiwalaan. Kung yung kapatid mo nagawa mong ibenta para lang sa sarili mong kapakanan, dahil sa sarili mong interes, paano na kaya ang mga Pilipino? Sa tingin mo, pagkakatiwalaan ka ng mas nakakahigit na Pilipinong naniniwala sa aming mahal na Pangulo? Buti na nga lang sinuwerte ka pa rin. Napansin mo, sa lahat ng mga tamakbo ng senador, ikaw ang pinakakulelat.
Kung hindi mo lang binayaran si Eduardo Manalo at nagkumaripas kang tumakbo sa kanya, hindi ka mananalo. Ang problema, dahil may milyones ka, bilyones ka, kaya kahit pa paano, pasang awa, na ihabol, na ipanalo ka. Diba? Alam mo yan. Dahil walang magtitiwala sa iyo, unang-una traitor ka. Dahil ang kapatid ng pagiging traitor, sinungaling. Alam ng lahat na ang taong traitor magaling gumawa ng istorya para lamang makasira ng iba. Ngayon, sa ginawa mong yan, pag hindi mo napatunayan yan, maniwala ka sa akin, yan ang magiging mitsa ng iyong katraidoran. Yan ang magiging mitsa ng iyong pagiging baliw. Yan ang magiging mitsa ng iyong kasamaan. At dyan na magtatapos yung pagiging mangkukulam mong yawa ka. Ha? O, Amy Marcos, isa lang ang sasabihin namin sa iyo, kaming mga naniniwala sa aming mahal na Pangulo, pakita mo yung ebidensya, wag yung istorya na hanggang istorya lang. Tulad ng ginagawa ng iba, pati ng inyong mga bulaang saksi, lalong-lalo na ni Sara, na puro istorya, wala wenta. Ha? O, sa ating mga kababayan, patuloy nating ipanalangin ang ating mahal na Pangulo. Sapagkat tulad ng sinasabi ko, habang palapit ng palapit, patindi ng patindi, dikdikan ang pagpapanagot ng ating mahal na Pangulo sa mga politiko na nagnanakaw sa pera ng taong bayan. Patindi rin po ng patindi yung paninira nila sa ating mahal na Pangulo dahil ayaw nilang managot sa kanilang mga kasalanan. Gusto nilang paglaruan ng mga Pilipino, gusto nilang paglaruan ng batas. Akala nila sa pamamagitan ng kanilang mga mali-maling kwento, kadramahan, katarantaduhan, malalaglag nila ang ating mahal na Pangulo. Kaya nga ang lagi nating pinagdarasal maliban na iligtas ng Diyos ang ating mahal na Pangulo, sana mula sa araw na ito, ibaba na ang martial law. Para nang sa ganon, matigil na at mapanagot na yung lahat ng mga may pananagutan. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, hindi na po maluloko pa yung mga pulis ngayon, mga sundalo, hindi na. Tingnan nyo anong nasa isip ng mga pulis? Tandaan ninyo, simula na ang Marcos ang tumayong ama o leader ng bansang ito, tayo po ay kinilala noon na isa sa pinakamatanyag, pinakamayaman, pinakamagandang bansa, pinakamaunlad na bansa. Lahat ng kapurihan, paghanga ay natanggap po ng bansang ito. Pero nung sinundan na, nung mga naiinggit, nung ang umupo na ay yung mga taong nainggit sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Sr., anong nangyari? Mas lalo bang umunlad? O bumaksak ang industriya ng bansang ito? Mas lalo ba tayo naging powerful? Mas lalo ba tayo naging mayaman? Hindi. Simula noon na napaniwala ng mga inggitero, yung mga sundalo, mga pulis na sumama sa kanila, bumaksak na po ng tuluyan ang bansang ito. Kung dati tayo ang tinitingala, ngayon tayo ang tumitingala. Kung dati tayo ang kinakatakutan, ngayon tayo na ang parang natatakot. Diba? Dahil magmula hanggang kay Duterte, tumaas ba? Umangat ba? Pumantay ba yung piso doon sa dollar ng taga-ibang bansa? Hindi. Mas lalo tayong bumaon. Mas lalo tayong nalunod sa kahirapan. Mas lalo tayong nalunod sa utang. Bakit hindi natin hayaan na kung papaanong ang bansang ito noon ay napakayaman? Bakit hindi natin hayaan na muling ibangon ito ng isa pang Marcos para maibalik sa dating anyo kung ano siya noon? Tandaan ninyo, inggit ang umiiral ngayon. Kaya nagiging desperada. Lalo-lalo na si Amy Marcos dahil sa inggit niya. Kay First Lady Lisa Araneta Marcos kaya nagkakaganyan, kaya desperada, nagiging baliw. Kahit dito si Sara, inggit ang dahilan. Tandaan ninyo kung bakit nagkaroon ng impyerno. Dahil po yan sa isang nilalang na inggit. Walang iba kundi si Satanas. Kaya itong mga ito, mga kampon to ni Satanas, dahil sa inggit nila sa ating mahal na Pangulo, gusto nilang pabaksakin. Pero ano nangyari kay Lucifer?
Nadaig ba niya ang Panginoong Diyos? Hindi. Sa halip, silang lahat ay inilaglag. Kaya yan din ang sasapitin, lalong-lalo ng Iglesia ni Manalo na ginagamit yung pangalan ni Jesus Christ. Ilalaglag ito ni Jesus Christ. Bakit? Ginagamit lang nila yung pangalan niya. Pero para sa kanila, tao lang siya at mas mataas ang kalagayan ng kanilang anghel na si Felix Manalo. Kaya doon pa lang, meron na pong kalokohan, meron na pong katarantaduhan, meron ng kahayupan, meron ng pang-iinsulto sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diba? Oh. So, hayaan natin, itong mga to, puro to inggit. Itong Iglesia ni Manalo, kaya sumasama to dahil hindi na po talaga pang-reliyon to, kundi pera-pera na dahil nakita nila na sa pamamagitan ng mga membro nila, nagkumikita sila ng malalaki, bilyon-bilyon. Magkakaroon sila ng mga posisyon. At balita ko nga kaya nagkakandara pa itong Iglesia ni Manalo na ibagsak ang administrasyong ito dahil hindi sila nabigyan ng posisyon. So naniniwala kasi sila at siyempre pinangakuan din sila ni Sara Duterte na kapag kasi Sara na ang nasa posisyon, lahat ng mga tao na nakikita natin yung sa tablado na nagsasalita ay magkakaroon po ng matataas na posisyon yan. Pinangakuan ni Sara, kaya nagkukumahog sila na maalis ang ating mahal na Pangulo dahil medyo nauuhaw, parang gutom pa sila sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Hindi sapat yung bilyong-bilyong na nanakaw nila na tithes and offering mula sa kanilang reliyon. Talagang gusto pa nilang yumaman ng yumaman. Gusto nila lahat silang mayayaman sa pamamagitan ng maling gawa. Sa pamamagitan ng, di ba, pagkampi sa isang magnanakaw na politiko katulad ni Sara Duterte, sa isang baliw na kung saan ay masasabi talaga nating mukhang galing sa mental. Naalala nyo na yung itsura ni Sara Duterte na nagpakalbo siya? Abnong-abno talaga yung dating. Abnormal talaga yung dating. Diba? Oh, magkakapatid na yan. Puro abnormal yan. Sino bang matino dyan? Wala. Inggit na inggit sila. Dahil kung pagmamasdan natin yung mga anak ng ating Pangulong Ferdinand Marcos, dyan nagkukumpara natin sa mga Duterte, malayong malayo. Kaya itong mga abnormal na to, na mukhang mga adik, galit na galit sa mga taong disente. Gusto nila paniwalain yung mga Bisaya, gusto nila paniwalain yung mga taga Mindanao na okay sila. Pero alam naman taga Mindanao yan, alam ng mga Bisaya, tingnan nyo sa itsura pa lang. Ang problema kasi sa mga Bisaya, mga minamahal ko mga kababayan, konsentidor Kahit alam nilang mali. Maling-mali na. Pero kinukonsinti nila. Kasi kababayan, hindi ganun. Bobo ka. Hindi ka pwedeng maging maayos na magulang. Porket maanak mo, kukonsintihin mo. Wow! Nakita nyo naman ako pagka mali yung tinan nyo, si Martin Romualdez. Oh. Hindi ko sinasabi, hindi ko tinutuldukan na ayaw ko na sa kanya. Ha? Pero dahil may mali siya kaya dumidistansya tayo sa kanya. Ayaw kong kumampi, ayaw kong konsintihin ng sino man. Diba? Oh. So, ganoon pa man, dito ko kay Amy Marcos, dito kay Amy Marcos, mas lalo mo lang inilagay sa alanganin ang sarili mo. Siguro iniisip niya, okay lang nasirain ko si PBBM kasi kapatid ko naman, mabait naman siya, hindi naman niya ako aanuhin kasi ate niya ako. So yun ang iniisip niya. Mas iniisip niya na matakot, o baka naman mas natatakot siya sa mga Duterte na ilaglag siya. 'Di ba? Iniisip niya, nako, delikado ako dito. Hindi ako patatawarin ng mga 'to. Ilalaglag talaga ako ng mga ito. Kaya mas pipiliin ko ilaglag yung kapatid ko. At least alam ko na kahit patayin kong kapatid ko, mahal ako ng kapatid ko. Itong mga 'to, pag inano ko 'to, tataluhin ako ng mga ito. Tingnan yung kagagahan. Pinagpalit yung ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ibang tao. Paano natin pagkakatiwalaan yung taong ganito? Kung wala siyang paninindigan para sa kanyang kapatid. Kung sa kanyang kapatid mismo, hindi siya nagkaroon ng paninindigan, inilaglag niya, ibinenta niya sa mga Duterte. Paano na kaya tayo mga Pilipino? Naisip ninyo? Ganyang kagaga, ganyang kapunyeta, ganyang kasiraulo, itong mangkukulam na ito, na dapat ng parusahan, dapat ng ikulong. Dapat pa nga dito, firing squad to si Amy Marcos Kasi kung ako lang masusunod, pupugutan ko ng ulo tong hayop na to Diba? Kung ako lang masusunod, pupugutan ko ng ulo yan para mabawasan yung mga baliw, yung mga siraulo sa bansang ito na nagpapahirap sa mga Pilipino. So muli po, tulad po rin sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating ng bayan, mabuhay po ng mamahal sa ating ng bayan. Maraming salamat po.